Mabibilis na. Mahuhuli na tayo. Ito ay para kay ate. Ito naman ay para kay Xiaoqing. At heto pa ang isa, para naman kay auntie sa kantina. Ako nga pala si Fusi Juo mula sa Grade 11 Class 1. Kung masaktan ka man o magkaroon ng anumang problema, kontakin mo lang ako kahit kailan. Tara na, tara na. Mahuhuli na tayo. Pasensya na po, classmate. Tara na, bilis. Ano bang problema mo, Fusi Juo? Late na tayo sa klase. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ako nagiging hibang na hibang sa likod ng isang tao. Doon ko lang naintindihan ang pakiramdam na gusto mong lumapit. Pero wala kang lakas ng loob na kumilos. Ang emosyong ito ay tinatawag na puppy love o sikretong paghanga. Zuzu, 24 anyos ka na at hanggang ngayon ay wala ka pa ring boyfriend. Ayaw mo bang subukan ng blind dating? Heis, binayaran ka ba ng mama ko para sabihin iyan? Talagang niyaya mo pa akong makipag-date? Sa ngayon, wala pa akong planong pumasok sa isang relasyon. Juju, wag mong sabihin gusto mo pa rin ang lalaking iyon na nag-aral sa UK? Hindi ah. Noong nakaraang taon, nag-repeat ka pa sa high school at pagkatapos ng lahat ng hirap, sa wakas ay naging schoolmates kayo, pero noong second year na, lumipad na siya papuntang UK. Ito na yata ang tinatawag na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Sa tingin ko, kailangan mo nang makahanap ng ibang lalaki para tuluyan mo na siyang makalimutan. Kumusta? Pwede mo ba akong ipagbalot ng 27 puting rosas? Sige po. Maupo muna kayo sandali. Salamat po. Ito na ang mga bulaklak nyo. Hindi niyo po ba kukunin ang bayad? $120 po. Salamat. Ay, sandali lang. May promo po ang shop namin. Kapag umabot ng 100, ay may libreng isang bundle. Maraming salamat po.
Maligayang kaarawan po. Miss Shen, kadalasang nasa shop ka, kaya siguradong busy ka parati. At siguradong wala ka ring bakasyon. Kapag nagpakasal na tayo, siguradong ikaw ang bahala sa gawaing bahay. Total $1,000,000 naman ang kinikita ko taon-taon. Wala na akong panahon para asikasuhin pa ang maliliit na bagay. Tanggap ko naman na ang iyong katawan ay hindi perpekto. Pero ako, hinding-hindi ko matatanggap ang isang taong may diferensya sa utak. Ikaw, napakawalang hiya mo. Nitong nakaraang 2 taon, ang mga nakikilala ko sa pinapakilala ni Mama, bakit puro mga kakatuwang tao? Sir, sa tingin ko ang blind date na ito ay tapos na. Babalik na ako sa shop. Sana ay makahanap ka ng tao na makakatagal sa utak mong may diferensya. Ano? Teka lang. Hindi ka ba hihingi ng tawad sa akin? Ikaw dapat ang humingi ng tawad sa akin. Bitiwan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. May boyfriend ka na pala, pero nakikipag-blind date ka pa rin. Hindi kami. Teka, Kapag tumingin ka pa, pagbabayarin kita ng husto. Hindi na ako papatol sa inyong mga talunan. Masakit ba? masakit. Umuulan sa labas? At ang pupuntahan ko ay malapit lang sa flower shop mo. Sa lapit nito, gusto mo bang isabay na kita? Paano mo nalaman? Ang mga bulaklak mo ay napakaganda. Panimula sa diplomasya. Libro ko ito noong kolehiyo. Diplomacy? Bigla siyang nag-abroad noong kolehiyo. Mukhang may kinalaman ito roon. Pero ang tanda ko, ang pangarap niya ay maging lead singer ng banda. Salamat sa paghatid sa akin. Una na ako. Maulan at malamig sa labas? Suotin mo muna ang jacket ko. Kung ganoon, magpalitan tayo ng contact details. Isasauli ko sa iyo ang damit pagkalaba ko. Kailangan ko ang contact info mo. Sige. Fu Sijuo, ang pangalan ko. Shen Zuying ang pangalan ko. Buti na lang nakita ko ang post ni Senior Joe Yu babalik si Fu Sijuo mula England para bisitahin siya, kaya ako. Juo, mayroon akong junior na ang pangalan ay Shen Zuying. Sa high school, parang pareho kayo ng pinasukang eskwelahan at magka-batch pa kayo. Kilala mo ba siya? Hindi, wala kaming ugnayan. Hayaan mo na. Totoong wala talaga kaming ugnayan sa isa't isa.
Zuzu, yung shop mo. Siguradong malaki ang kinita mo dyan. Magbigay ka naman ng kaunti. Bilang paggalang mo sa iyong tatay. Nanay lang ang mayroon ako, wala akong tatay. Napakawalang hiya mong anak. Ngayong kumikita ka na, nakalimutan mo na ako. Ganoon ba? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako sa 911. Ako ang tatay mo? Hihingi lang ako ng pera? Magsusumbong ka agad? Sige, magsumbong ka. Gusto kong magsumbong ka. Papa, uminom po muna kayo ng sabaw para guminhawa ang pakiramdam nyo. Gusto mo ba akong mapaso? Hayop ka. Puro ka na lang iyak nung pinatatawagan ko sa iyo. Ang nanay mo, isang salita man lang wala kang sinabi, tapos ngayon puro iyak lang ang alam mo. Sige, iyak pa. Umiyak ka pa. Sinabing tumigil ka sa pag-iyak. Talagang wala kang silbi. Magsumbong ka. Anong ginagawa mo? Ano namang pakialam mo? Ako ang tatay niya. Kapag hindi ka pa umalis dito, tatawag na ako ng mga pulis. Sige, bata ka. Ako si Fu Sizhuo mula sa Grade 11 Section 1. Kung may masakit sa iyo o may nangyaring masama, tawagan mo lang ako kahit kailan. Paano ko isasauli sa iyo ang damit? Juzu. Paniguradong malaki ang kinita mo sa shop mo, maglabas ka naman ng kaunti bilang paggalang mo sa iyong tatay. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis? Sige, ituloy mo. Anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Ako ang tatay niya. Kapag hindi ka pa umalis sa harap ko, tatawag ako agad ng 911. Maniniwala ka ba? Ikaw na bata ka. Ngayon ka lang bumalik. Hala, tingnan mo ang sarili mo. Tuwing may out-of-town trip ka, doon ka pa pumupunta sa mga delikadong lugar. Hindi ito maaari. Kailangan kitang ihanap ng mapapangasawa para mabantayan kang mabuti. Naku po, napakalaki mo na, pero wala ka pa ring sariling pamilya. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Sige na, sabihin mo na kay Lola, ano ba talaga ang tipo mong babae? Lola po, ang gusto ko po ay yung babaeng mahinhin tumawa, yung mahilig magsuot ng bestida, at yung babaeng amoy bulaklak, ang kaniyang bango. Ang mga bulaklak niyo po. Salamat. Ineng, anong pabango ang gamit mo? Napakabango mo. Hindi po ako gumagamit ng pabango. Amoy ng mga bulaklak lang po siguro iyan.
Gusto ko ang babaeng may malambing ng ngiti, iyong mahilig magsuot ng bestida, at ang isang babaeng may amoy ng mga bulaklak. Ineng, meron akong apo, matangkad at gwapo siya. Kapag tumabi ka sa kanya, parang kayong isang perpektong pares. Hindi mo ba gustong makilala siya? Wala pa po akong balak na magkaroon ng boyfriend. Salamat na lang po sa inyong alok. Sige, walang problema. Pero sa mga susunod, madalas akong bibisita rito. At kapag gusto mo na ng boyfriend, balitaan mo lang ako. Sige po. Lakad. Lakad lang. Maligayang pagdating sa Zixia. Bakit? Parang hindi ako welcome sa'yo? Welcome ka naman. Matagal na rin kasing lumipas. Akala ko ay kinalimutan mo na may iniwan kang damit dito. Iyong damit? Nakalimutan ko nga talaga. Nung nakita ko yung tindera ng bulaklak sa airport, bigla kitang gustong makita. Maupo ka muna. Kukunin ko lang ang damit mo. Blind date ka ba ni boss? O baka ikaw na ang bago naming amo? Wala sa dalawang iyan. Ganito ba ang tinatanong mo sa lahat ng customer na pumupunta rito? Sa'yo lang po. Sa ngayon, hindi pa. Ang ganda nito. Tingnan mo, ang gwapo. Kuhanin mo ang kaniyang social media. Sige. Hi po. Pwede po bang makuha ang social media nyo? Pasensya na po, medyo hindi po maginhawa sa akin. Nga pala, sa loob po ba ng shop ay may lugar na tahimik kung saan pwedeng magbasa ng libro? Mayroon po sa loob. Sasamahan ko kayo. Dito na po kayo maupo. Babalik muna po ako sa trabaho. Sige. Hello? Director Fu, may biyahe kayo sa loob ng 2 oras. Huwag niyo pong kakalimutan. Sige. Miss, pwede mo ba akong i-arrange ng 27 puting rosas? Sige po. Maupo muna po kayo saglit. Narito na po ang mga bulaklak nyo.
Xuan, sa wakas ay magiging kamag-aral ko na si Fu Sijuo sa iisang universidad? Juju. Kakabasa ko lang ng mensahe sa group ng mga alumni, si Fu Sijuo po, pupunta na raw sa ibang bansa para mag-aral. Ano? Nag-aral ulit ako ng 1 taon? Pero hindi pa rin kami nag-abot. Gising na po pala kayo? Magsasara na po ako ng shop. Pasensya na, hindi ko sinasadyang makatulog. Huwag ka nang umasa ng labis. Shen Zuying. Xiao Tao. Sabihin mo nga sa akin para makalimutan ng isang lalaki. Ano ang pinakamabilis na paraan? Para makalimutan ang isang lalaki, ang pinakamagandang paraan ay paglaruan ang damdamin ng ibang lalaki. Ibang lalaki? Hija. Napag-isipan mo na ba ang alok ko? Ang apo ko po. Ang tangkad ay 185, matured at seryoso, matagumpay sa negosyo, guwapo pa, at mabuti rin ang kanyang ugali. Kausapin mo lang siya, hindi ka lugi sa kanya. Sige po. Ang makikipagkita na ako. Napakagaling. Susubukan ko ang sinabi ni Xiao Tao na paraan. Lola, sinabi ko na po sa inyo. Ayaw kong makipag-blind date. Hindi ba't ikaw mismo ang humiling nito, na ang babae ay may matamis na ngiti, mahilig magsuot ng bestida, at amoy bulaklak ang katawan? Ako po ay nilibot ang buong syudad ng Jingbei para lang mahanap ang isa na pasok sa gusto mo. Bakit ngayon naman ayaw mo na siyang makita? Sasabihin ko sa'yo, doon siya sa flower shop ni Wutong Street. Nagtatrabaho, napakaganda ng takbo ng negosyo nila, at napakaganda ng mga bulaklak nila. Wag na lang, kung ayaw mo talagang makipagkita, ipapakilala ko na lang siya sa pinsan mo. Teka lang po. Sa flower shop po ba ni Wutong Street? Oo, anong tawag doon? Z. Ang Jiksha? Tama. Hija, nakausap ko na ang apo ko. Bukas ng 12:00 ng tanghali. Doon kayo sa may isang restaurant magkita. Ayos ba sa'yo? Sige po. May litrato po ba kayo ng apo nyo? Para makilala ko agad siya. Ay nako, wag na. Ganito ang gawin mo. Hanapin mo na lang yung pinakagawapo doon. Siguradong apo ko iyon. Hinding-hindi ka magkakamali. Siya na ang pinakagwapo. Senior? Junior? Kanina pa kita pinagmamasdan. Bakit hindi ka pa maupo? May hinahanap ka ba? Senior, ito na kaya ang aking blind date? Oh, wag mong sabihing wala kang nakuhang mesa. Ayos lang. Ikay, magsalo na tayo sa mesa ko. Halika. Saan kayo pupunta? Azuo? Fu Sijuo. Napakabusi mong tao. Bakit may oras ka pang kumain dito? Ako? Nandito ako para sa blind date. Blind date? Mabilis talagang lumipas ang panahon. Kahit pala ang napakataas na gaya mo, isang diplomat, kailangan na ring makipag-date. Oo nga pala, siya pala ang dati kong gustong ipakilala sa iyo mula noong kolehiyo si Junior, si Shen Zuying. At ito naman ay si Fu Sijuo. Mukhang tadhana nga naman, kayong dalawa ay sa iisang paaralan noong high school at magka-batch pa kayo. Junior, ang pagpunta mo rito ngayong araw ay para saan? Ako. Oo nga pala, hindi kaya ay may date ka rin ngayong araw? Nakaabala pa yata ako. Hello? Ano? Ihanda agad ang operating room. Darating na ako sa loob ng 10 minuto. Pasensya na, may mahalagang lakad ako. Mag-usap muna kayo ng dati mong kaklase. Sa susunod na lang, ako na ang taya. Shen Zuying, saan mo pa gustong pumunta? Kasi may gagawin pa ako sa flower shop ko, kaya aalis na ako. Wala ka bang balak na makipag-usap sa akin, ang blind date mo, bago ka umalis? Ang apo ni Lola Joe ay si Fu Sijuo pala? Mukhang takot na takot ka sa akin. Oo, allergic kasi ako sa mga gwapo. Kung ganoon, hihingi ako ng tawad.
Treat kita ng afternoon tea? Payag ka ba? Shen Zuying, mag-usap tayo. Sige, ano bang pag-uusapan? Hindi ko alam kung bakit ka natatakot sa akin, pero makakaasa ka. Stable ang trabaho ko, wala akong masamang bisyo. Si Lola lang ang kasama ko at nasa abroad ang mga magulang ko. Oh, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Shen Zuying, pumunta ako sa blind date na ito dahil gusto kong mapalalim pa ang relasyon nating dalawa. Mapalalim? Mapalevel up ang lahat. Huwag kang masyadong ma-pressure. Tinatanong lang kita. Hindi kita pinupuwersang magpakasal. Hindi naman ako na-pressure. May kailangan lang talaga akong asikasuhin sa flower shop. Mauna na. Seryoso ako? At umaasa rin ako na pag-iisipan mo ng mabuti ito. Wow! Ang ganda ng atmosfera. Ang sarap pakinggan. Ang ganda ng tugtog. Napakaganda pakinggan. Ang husay nito. Napakaganda. Zuzu, tingnan mo sila. Mukhang napakasaya nila. Pumunta rin tayo roon. Tara. Pusi Shuo, gusto mo bang mas lumalim pa ang ugnayan nating dalawa? Dahil ba ito sa pangungulit ni Lola? Hindi. Seryoso ka ba talaga? Kung gayon tayo na at magpakasal na. May isang oras pa bago magsarado ang tanggapan ng gobyerno, abot pa tayo siguro. Magpapakasal na talaga ako? Bukas, magpapareserve ako ng lugar at ang ating pamilya ay sabay na kakain. Oo nga pala. Malapit sa Wutong Street ay mayroon akong bahay. Siguradong magugustuhan mo yon. Magsasama na tayo? Oo. Magsasama ng legal. Tungkol sa oras ng pagkain, itatanong ko muna sa pamilya ko. Nagpakasal na po ako. Si Fuses Juo, ang taong iyon na pinag-aralan mo pang muli sa Fuses Juo. Ma, huwag mo po itong sabihin sa kaniya, ayaw ko pang malaman niya. Shen Zuying, bukas ay kailangan mong ipaliwanag ng maigi sa akin ang lahat. Pasensya na po talaga. Ang tatay ni Sijuo ay nasa ibang bansa pa para samahan ang kaniyang nanay sa pagpapagaling. Hindi po talaga siya makakaalis doon. Ngunit huwag kayong mag-alala. Tungkol kay Zuying, tuwang-tuwa talaga sila sa kaniya, kaya sinabihan pa nilang magpadala ng regalo para sa kaniya. Naku, ayos lang po iyon, mas importante po ang kalusugan ninyo. Kahit medyo biglaan ito, bilang isang ina, kailangan ko pa rin itanong, kabibilala nyo pa lang ng anak ko, pero nagpakasal agad kayo? Sigurado ka bang mapapanagutan mo siya? Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Ito po, ang alay ko para kay Zuzu. Ito naman ang kasunduan sa kasal. Ano man ang mangyari o kahit anong rason na maging sanhi ng paghihiwalay natin, iiwan ko ang lahat ng ari-arian ko sa kanya. Alam kong ang pagpapakasal namin ay masyadong mabilis, pero ang bagay na ito ay hindi lamang dala ng emosyon. Makakaasa po kayo na mapapanagutan ko si Juju. Sige, sana ay panindigan mo ang iyong binitiwang salita. Mukhang sa hinaharap ay si Zuzu ang laging susunod sa gusto niya. Ang laki naman ng bahay na to. Kung ikukumpara, ang tinitirhan ko noon ay parang isang eskinita lang. Magkasama ba tayo rito natitira? Bakit hindi? Kinasal na tayo, Geneng. Lilipat ka na para tumira kasama si Xiao Zuo bukas, hindi ko lang alam kung makakaya niyang pagtiisan. Ang paraan mo ng pagtulog. Magkatabi kaming matutulog? At hahayaan ko ang lalaking pangarap ko na makita ang ayos ko matulog? Sobrang nakakahiya naman. O ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong magkahiwalay tayo ng kwarto? Pwede po ba? Kahit isang buwan lang. Sige, susunod tayo sa bilis na gusto mo. Okay lang kahit dahan-dahan muna. Ang kwarto ko ay katabi lang ng pangunahing kwarto. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Sige po. Gagamitin ko ang isang buwan para ayusin ang gawi ko sa pagtulog at pagkatapos, nang may kumpiyansa at formal, ay mabibihag ko rin siya. Tingnan niyo yung nasa likod, ang gwapo.
Para siyang asawa ko kahit hindi pa kami nagkikita. Asawa ko iyan. Mali kayo. Asawa ko iyan. 10 na siyang araw na hindi nagre-reply, pero nakuha pang mangakit ng ibang babae. Excuse me po. Ma'am, mayroon po ba akong maitutulong sa inyo? Sige na nga. Hindi ko na siya dapat sinisisi. Masyado lang siyang naging busy. Hindi na po kailangan, matulog ka na nga. Anong nangyayari sa kanya? Dito ka lang matulog. Pagod na pagod ka na. Pinilit mo pang pumunta rito sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagagalit? Juju, Shenzuying, kumalma ka. Huwag kang padala sa kapugian niya. 10 araw kang nawala para sa business trip. Bakit wala ka man lang ni isang message sa akin? Alam mo ba na ako? Kami ni Lola ay sobrang nag-alala sa'yo? pasensya na. Babaguhin ko na ito sa susunod. Mabuti at alam mo ang pagkakamali mo. Kung ganoon, maaari bang magtanong kay Gang? Fu, kung hindi ako mahilig mag-text, pwede ba kitang tawagan na lang? Oo naman. Mas mabuti pa kung video call. Paano gawin iyon? Pagod ka na sa biyahe mo? Huwag mo na akong tulungan. Juju, magkapamilya tayo. Masyadong maparaan ang lalaking ito. Ganyan ka ba parati magtrabaho hanggang madaling araw? Hindi, dahil lang ngayon may biglaang malaking order. At may curfew sa dorm ni Xiao Tao, kaya magtatagal ako ngayon. Kung ganoon, sa tuwing mag-overtime ka, tutulungan kita. Ano sa tingin mo? Huwag na. Sa tingin ko ang kinikita ko ay hindi sasapat para pambili ng suot mong damit. Parang nagtatrabaho lang ako para magbayad ng utang. Hindi yan utang. Mula ngayon, ang perang kikitain mo ay sa iyo. At ang perang kikitain ko ay sa iyo rin. Eksklusibong karapatan ba ito ni Gning? Fu? Oo naman. Tanging sa iyo lang na. Karapatan ni Gineng. Fu. Oh. Miss Shen, Parang siya iyong nakadate ko dati. long time no see. Pwede bang bigyan ng aking girlfriend ng isang bundle ng pinakamahal na flower? Honey, napakabait mo talaga sa akin. Siyempre, dahil mabait din si Honey. Hindi katulad ng ibang babae dyan na walang utang na loob. Isang binging, napakapili pa. Sa buong buhay niya, ay walang papatol sa kanya. May asawa na ako. Kasal na? Wala man lang suot na singsing sa kamay mo, tapos sasabihin mong kasal ka na? Nagpapatawa ka ba? Ang hindi pagsusuot ng singsing ay hindi nangangahulugang hindi ako kasal. Ang tingin ko sa iyo, ay iniwan ka lang ng iba. Huwag ka nang magpanggap. Kung ang katulad mong kasing tangkad ni Wudalang at ang mukha ay mukhang sunog na tinapay na lalaki, ay may pumatol pa, hindi ba't normal lang na may asawa na rin ako? Honey, iniinsulto niya tayo. Ikaw na tao ka. Anong ikaw? Kung nauutal ka, pumunta ka sa ospital. Alis. Baliw. Bakit ka na parito ng napakagaaga ngayon? Kasi ngayon, naisipan kong sunduin ka ng maaga galing sa trabaho. Dapat mas maaga ka pang dumating. Naaalala mo pa ba noong huli nating blind date? Yung lalaking napaka-weird? Pumunta siya sa shop ngayong araw? Yung lalaking naging bastos sa'yo? Inabuso ka ba niya ulit ngayon? Hindi naman. Sinigawan ko talaga siya ng matindi. Galit na galit ako. Siguro naman ay wala na siyang... Fumasamang binabalak sa iyo, di ba? Kahit na bata pa ako at maganda, isang babae ang dala niya nang pumunta siya rito. Wala akong pakialam sa kanya. Kailangang tumabi ng kahit sino para sa akin. Paano mo? Noong araw na nag-dinner ang ating mga pamilya, naghahanda na ako. Ganoon kaaga? Ha? Ano ang ginagawa nila? Yung singsing sa kamay mo, anong nangyari doon?
Kasal na ako, kay Fu Sijuo. Hi. Siya talaga? Kung ganoon ngayong gabi, dapat tayong mag-celebrate ng husto, inuman hanggang sa makauwi? Ako. Sige na, pumunta ka na. Huwag kang masyadong uminom mamaya. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sige. Nasaan na ang flower pot ko? Kapag hindi ko pa ito nahanap, malalaman na ng asawa ko ang tunay kong pagkatao bilang flower fairy. Hindi pwedeng malaman ang sikreto ko. Malaman ng ano? Wow! Lasing ka ba? Hindi kaya. Pwede ko bang hawakan? Kahapon pala ay natulog ako sa kwarto ni Fu Sijuo. Ano bang nangyari kahapon? Bakit wala man lang? Akong matandaan? Wow naman. Pwede ko bang hawakan? Tapos, iyong kamay ko? Nahawakan ko ba talaga o hindi? Shen Zuying. Halika rito. Wala ka ba talagang balak sabihin sa akin? Ay. Pasensya na po, hindi ko po dapat nilasing ang sarili ko at pumunta sa kwarto nyo. At lalong hindi dapat ako na namantala sa inyo. Hindi naman po ako iyong tipo na namimiruwi siya ng Sino si classmate A? classmate A. Sino si estudyante A? Hubby. Ang ganda mo kapag tumatawa, para kang bulaklak ng tagsibol na sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi ka takatakang naging asawa kita? Talagang ikaw ang pangalawa sa mga paborito kong lalaki. Sino naman ang una sa paborito mong mga lalaki? Hindi ko sasabihin sa iyo. Sige na nga. Naiintindihan ko naman. Normal lang naman iyon. Teka. Sandali lang. Pahirap mo sa akin ang kamay mo at sasabihin ko sa iyo. Napakakinis naman ito. Ngayon, Zuzu, maaari mo na bang sabihin kung sino ang una sa mga paborito mong lalaki? Si estudyante A. At ano ang pangalan? Anang estudyante A na iyan? Hulaan mo. Kaya, sino ang kaklaseng iyon? Parang wala akong maalala sa sobrang lasing ko. Talaga? Oo. Yung ginawa ni Gienging. Fu kagabi, yung paghalik mo sa akin. Wala ka rin maalala? Magsisinungaling ka pa. Wala akong maalala. Hindi naman siguro ako ganun ka-agresibong tao, di ba? Ang wala kang maalala ay hindi nangangahulugang hindi mo ginawa. Kagabi, dumiin ka sa akin sa kama at hindi ka nakapagpigil at hindi ka nakontento. Pero sayang naman, dahil nakalimutan mo na ang lahat. May ganoon palang nangyari? Iba ang kwento mo. Binabaluktot mo ang katotohanan. Hindi kailangang magpumilit kung wala nang maalala si Gneng. Fu, dahil nga naman ay sobrang lasing ka. Bahala ka na nga, pupunta na ako sa tindahan. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho mo. Zuo, mayroon akong junior na ang pangalan ay Shen Zuying. Sabi niya noong high school parang magka-eskwela kayo at parehong batch. Kilala mo ba siya? Hindi. Wala kaming kahit anong koneksyon. Zuzu, thank you. Magtatapos na tayo, magpakuha tayo ng graduation photo. Shen Zuying? Si classmate A ba talaga yon? Hindi ah. Mas gwapo ba siya sa akin? Fu Sijuo, libre ka ba ngayon? Bakit? Anong nangyari? Sabi lang ni Mama sa akin
na noong nakaraang mga araw ay nahimatay si Lola. Pero kahit anong mangyari, ayaw nilang magpa-check up. Huwag kang masyadong mag-alala. Ida-drive kita papunta roon. Salamat. Oh, nga pala. Hindi ko pa nasasabi kina Lolo at Lola na kasal na tayo. Galit na galit sila sa mga lalaking tagalungsod ng Jingbei dahil sa tatay ko. Kaya ang relasyon natin ay... Lola po, siya po ang kaibigan ko sa loob ng 10 taon. Si Fu Sijuo. Mano po lolo at lola. Madalas ko pong marinig kay Juju ang tungkol sa inyo at sa wakas ngayon ay personal ko na kayong nakilala. Mabuti, mabuti. Ang binatang ito, napakagwapo pala. Upo ka muna. Upo, sige maupo kayo. Xiaozuo Ijo, Po? hindi ka na rin naman bata? May napupusuan ka na bang magandang dalaga? Mayroon na po akong nagugustuhan. Talaga? Aba, hindi ko alam kung sino itong dalaga na sadyang napakaswerte ano. Siya po ay medyo mahiyain. Kasi kami ng lolo niya, ang mga katawan namin ay pabagsak na sa bawat araw. Gusto lang naming makitang ang aming si Zuzu na makatagpo ng lalaking mag-aalaga sa kanya. Sadyang naghanap ako ng ilang guwapong mga binata. Bilang kaibigan niya, tulungan mo kaming kilatisin sila. Lola, hindi po ako nagmamadali. Sige po. Ako po ang kikilatis sa kanila. O ayos ba ang isang ito? Siya mismo ang nagpapatakbo ng sariling tech company at ang kinabukasan niya ay mukhang maganda. Ito po ba? 175 ang height, tapos kalbo na ang tuktok, pangit po yata ang jeans niya. Paano itong isa? Nag-aral sa ibang bansa, white collar sa finance. Hindi naman guwapo at mukhang babaero. Ito, pwede na ba? Profesor sa universidad, nakasalamin, mukhang edukado at formal. At taon-taon, may bakasyon pa siya para samahan si Zuzu. Lolo? Lola? Sa totoo lang, matagal ko na pong binabantayan si Zuzu. Mahigit 2 taon na po. Gustong-gusto ko po siya. Ako po, hindi naninigarilyo, hindi umiinom, stable ang trabaho, at may sapat na yaman. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para kay Zuzu. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Zuzu, ano ba talaga ang ugnayan nating dalawa? Magkaibigan lang ba? Ano bang klase ng lalaki ang gusto mo? Yung kagalang-galang, paano kung isang may-ari ng kumpanya? Ano bang pinagsasabi mo? O baka naman, gusto mo ng isang office worker galing ibang bansa, yung kumikita ng $1 milyong taon-taon? O si kaklase A ba? Fu Sijuo. Gusto kita. Fu Sijuo. Asawa kita. Fu Sijuo. Gusto rin kita? Shen Zuying. Alam ko na. Manahimik ka na muna. Tumingin ka nga kung nasaan tayo. Bakit ka nga pala may oras para bumisita rito ngayon? Sa wakas ay tapos na rin ang trabaho. Sobrang pagod ko. Yakapin mo nga ako. Juju. Dahil may oras ka na pumunta rito para makita ako, bakit hindi ka na lang sa opisina natulog muna ng mas matagal? Alam kong pagod ka sa trabaho. Sinasabi ko sa iyo na kung muli kang... Napakadaldal mo naman, Shen Zuying. O kaya, pumunta ka muna sa loob para magpahinga sandali? Ayaw ko. Gusto ko lang manatili rito sa tabi mo. Sige, sinasabi ko sa iyo. Sa susunod na may libre kang oras, magpahinga ka ng mabuti. Bakit? Wala. Baka namalikmata lang ako. Gusto mo ba samahan kita sa kabilang kwarto para magpahinga ka muna? Dahil may gagawin pa ako mamaya. Sige. Zuzu, tulungan mo ang iyong tatay. Talagang balak nila akong saktan ng malala. Zuzu! Zuzu, alam kong mayroon kang mayamang asawa, bigyan mo ng pera ang iyong tatay.
Ang kaunting halagang ito para sa iyo ay baka wala lang, pero kaya nitong iligtas ang tatay mo. Hindi ko ibibigay ang perang ito sa iyo. Pakiusap, wag mo na akong gambalain muli. Bakit hindi mo mabigyan ng pera ang iyong tatay? Bakit? Ang iyong singsing? Ibigay mo sa tatay mo ang iyong singsing, iligtas mo ang tatay mo, ibabalik ko rin ito sa iyo sa loob ng ilang araw. Ah! Fu Sejuo. Sa totoo lang, kahapon, pumunta siya para humiram sa akin ng pera. Pero tumanggi ako. Ang totoo, marami akong pera. Pero kahit isang sentimo ay wala akong ibinigay sa kanya. Masama ba akong tao? Hindi ka masama? Alam kong marami siyang ginawang masasamang bagay. Pero kung may mangyari mang masama sa kanya, malulungkot pa rin ako. Anong gagawin ko? Hindi dahil magkadugo kayo ay pamilya na ang turing. Yung mga tao lang na tunay na nagpapahalaga sa iyo, ang tunay na pamilya. Kung ikaw ay sobrang nalulungkot, papasayahin kita. Papasayahin kita. Hanggang sa hindi ka na malungkot, ayos ba? Opo. Sige na, mugto na ang mga mata mo sa kaiiyak. Makinig ka sa akin, maghilamos ka muna. Opo. Hindi niya kaya napansin na may lihim akong pagtingin sa kanya? Huwag mo na tingnan. Puro iyan nakakahiyang nakaraan ko. Si classmate A, nakakahiyang nakaraan mo rin ba? Fu Sejuo. Juju, sabihin mo sa akin, si classmate A. Sino ba talaga siya? Iyon ay dahil hindi mo pa nakikita ang dulo. Maliit na bagay lang ang litrato. Pero mas mahalaga ang love letter. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko muna ito. Sige, sasabihin ko sa'yo. Gusto mo ba talagang malaman? Paano kung dahil dito, maapektuhan ang ating relasyon? Anong gagawin natin? Ito ang tinatawag na classmate A. Orange soda? Oo, ang orange soda ang siyang classmate A. At ang classmate A ay isang orange soda. Ang mga babae sa panahon ng pagdadalaga ay laging may maraming kakaibang imahinasyon. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil natatakot ako na sabihan mo akong isip bata. Akala mo ba sa akin ay tanga? Sa ganito kabaduy na bagay, basta sa susunod, wag mo na itong babanggitin. Sige na, sige na. Papasok na ako sa trabaho, sunduin mo ako ha. Sus, huwag mo na ipakita kung ayaw mo. Sino bang may pakialam? Sadyang wala talaga akong modo. Hello, classmate A. Classmate A, kumusta? Ako nga pala si Shen Zuying ng Baitang 11 Section A. Oo, ako iyong babae na palaging patagong nakatingin sa'yo tuwing break time. Sa totoo lang, gusto kita, matagal na. Simula noong 16 na taong gulang pa lang ako, noong unang beses kitang makita, hanggang ngayong 22 na ako, eksaktong 6 na taon na iyon. Dapat sana sa liham na ito, marami akong gustong isulat na mga salita. Halimbawa, noong una kitang makita, paano kang ngumiti habang nasa koridor? Katulad noong gabing nag-aaral tayo noong summer? Kung paano inililipad ng hangin ang laylayan ng iyong uniforme? O kaya naman, ano bang kanta ang pinapakinggan mo sa headphones mo ngayon? Posible kayang gusto ko rin iyon, pero pagkatapos kong mag-isip-isip, nagdesisyon ako na sabihin na lang ang pinaka-importanting bagay. Fu Sejuo. Napakabuti mong tao talaga, kaya naman, kahit kailan, mangyaring paniwalaan mo sana, ang bagay na ito. Sa huli, sana ay matandaan mo ang pangalan ko, ang dati mong kaklase.
Si Shen Zuying. Hindi. Teka muna. Ito ay, ako pala si classmate A? Ako nga iyon. Mali ito? Napakabiglaan naman ito. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi maaari. Hoy, Zhao Yu, tulungan mo akong muling magpagawa ng singsing. Bakit ikaw na naman? Kapag nagtangka ka pang lumapit kay Shen Zuying, mapipilitan akong... Ito na ang huling pagkakataon na makikita ko si Zuzu. Gusto ko lang humingi ng tawad kay Zuzu. Siguraduhin mong tutupad ka sa pangako mo at huwag mo nang guguluhin kailanman si Juju. Kapag nakita pa kitang muli na lumalapit kay Juju, pagsisihan mo ito habang buhay. Sa hinaharap ba, ituturing mo pa rin siya ng maayos. Gaya ng ginagawa mo ngayon kay Zuzu? Parang wala ka namang karapatan na itanong iyan, di ba? Pasensya na. Pakisabi na lang kay Zuzu na humihingi ako ng tawad. Mamahalin ko siya ng walang hanggan at proprotektahan siya. Kailangang maging mabuti ka kay Zuzu. Huwag kang gagaya sa akin. Sa wakas, nakapasok ka rin. Nakita kita kanina sa labas. Medyo matagal ka roon at hindi ka agad pumasok. Pasensya ka na. Bumili lang ako ng paborito mong chestnut chicken. Dahil sa ang bango ng chestnut chicken na ito, papatawarin na kita. Teka, hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Kailan ba sila uuwi dito sa bansa? Ang mama ko, mayroon siyang dinaranas na karamdaman sa isip, kaya nagpapagamot siya sa ibang bansa. Inaalagaan siya ng papa ko roon, kaya posibleng sa ngayon ay hindi pa sila makakabalik. Ganoon ba? Bakit? Interesado ka na bang makilala ang biyenan mo? Ano bang pinagsasabi mo? Di ba dati mo pa gustong kumain ng dumplings? Bukas, tamang-tama na day off nating dalawa, isama natin sina mama at lola para sama-sama tayong gumawa ng dumplings. Pu, si Zhuo, napakabait mo talaga. Fu, si Zhuo, huwag kang masyadong sumobra. Lagot, hindi kaya nag-aaway sila. Dali, pasok na tayo. Yung binili ko dati na fruit jam, masisira na iyon kung hindi pa natin kakainin. Hindi. Ang punto ay dapat kumain ka rin ito, hindi mo naman ito kinakain. Binili ko naman iyon para sa aking baby. Paborito mo kasing flavor iyon. Ay nako, sa wakas ay ang ating si Xiao Zuo ay may kasama na rin. Anong nangyayari dito? Sa nagdaang mga taon ni Zuzu, hindi naging madali ang buhay niya. Dahil nagpakasal siya kay Xiao Zuo, medyo nag-aalala pa ako noong una. Natakot ako na baka matulad siya sa sinapit ko, na wala nang ibang tiningnan, kundi ang hitsura lang. Ngayon, sa wakas ay panatag na ang loob ko. Masarap naman talaga ang dumplings kapag isinasawsaw sa chili sauce. Subukan mo kaya? Sige na nga. Ma? Lola? Nandito pala kayo? Kasalanan mo ito. Masarap ba? Opo, masarap. Handa na. Ang bilis naman. Sige, kumain na muna kayo. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige po. Maghintay na lang muna tayo. Sige. Hala, wag mo akong tawaging nanay. Hindi mo ako nanay. Aba, talaga naman, may balak ka pang bumalik para makita ako. Wag na, talagang huwag na. Hindi ko kailangan yan. Manatili ka na lang sa New Zealand. Wag ka nang bumalik. Nangangahas ka pang magtanong tungkol kay si Zhuo. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay masaya na ang pamilya niya, mabuti ang kalusugan, at maayos ang lahat. Nadismaya ka ba, Hemp? Kaya pala pumunta si Fu Zhuo sa New Zealand, hindi para bumisita ng kasintahan, kundi para makita ang kanyang mga magulang? Magaling. Halika yun na, tikman natin ang niluto ni na Xiao Zuo at Zuzu. Opo, sige. Lola, Mama, kumain po kayo ng marami at siguraduhin niyong mabusog kayo. Sige po. Juju. Nakikita mo ba yung nakalagay doon sa tapat mo? May barya sa loob niyan. Bakit hindi mo agad sinabi?
Mama? Lola, eto po, kainin niyo ito. Pasensya na, ipagtitimpla kita bilang pambawi. Ang pangit naman ng dumplings na ito. Sige na, tikman mo na. Ito ay, Aha, Ma, anong nangyari sa inyo? wala na si Zhao Ziqian. Nakakatawa, di ba? Ma? Nagsisisi ka ba? Na pinakasalan mo siya? Hindi ako nagsisisi. Noong mga panahong iyon, mahal na mahal ko siya talaga. At gusto ko siyang pakasalan. Ano man ang mangyari. Noong oras na iyon, ang tanging gusto ko lang ay sundin ang sinisigaw ng puso ko. Sa totoo lang, Zhao Ziqian noong buntis pa lang ako, ay mayroon na siyang ibang babae. Ang isang tao ay nagiging masama, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil siya mula pa noong umpisa. Ay isa na talagang hindi mapagkakatiwala ang tao lang talaga. Zuzu. Sana ay, huwag mong hayaang maging dahilan siya. Upang ang iyong hinaharap na buhay mag-asawa, ay maging malungkot. Mama, Kahapon ay, nakita ko siya sa labas ng tindahan. May biglaang business trip. Hindi ko alam kung kailan ang balik ko. Huwag kang mag-alala, hintayin mo ang pag-uwi ko. ako na naman pala ang mag-isa dito sa bahay? Nakapagtataka. Nasaan na ang sobre? Nailagay ko kaya sa ibang lugar? Hindi eh. Narito lang iyon noong huli. Lola, Zuzu, halika rito, maupo ka. Hay nako. Bakit tila hindi ka pumunta sa tindahan ngayong araw? nariyan naman po si Xiao Tao sa tindahan. Naisip ko po na dahil wala si Zhuo para sa trabaho, bibisitahin ko muna kayo. Ay salamat. Talagang itong si Zuzu ang pinakamalambing sa akin. Iyang trabaho ni Xiao Zuo, halos palagi na lang kailangang umalis para sa business trip. Nasanay na rin ako. Alam mo ba, noong mga nakaraang taon, kung nasaan ang panganib, doon siya pumupunta. Sa pinakamapanganib na pagkakataon, may isang bala na muntik nang tumama sa mukha niya. Naku po, nalaman ko na lang ang nangyari matapos ang ilang buwan, muntik na akong himatayin sa takot. Siya, noong mga panahong iyon, ay parang wala na siyang gana sa mundo. O, Juju. Po? Hindi mo pa yata nakikita ang mga litrato ni Ezuo noong bata pa siya, di ba? Tara, isasama ka ni Lola para makita mo. Sige po. Tara na. Ito ang dating silid ni Ezuo. Ngunit ngayon, matagal na panahon na siyang hindi rito tumitira. Ang ating si Xiao Zuo po ay pinalaki ng kanyang kuya. Noon po, palagi siyang nakangiti. Noong panahong iyon, maraming babae ang sumusulat ng love letter sa kanya. Pero ngayon, lagi na lang siyang seryoso, kaya ang mga babae ay natatakot at lumalayo na sa kanya. Mabuti na lang, nandyan ka Zuzu na hindi siya pinandidirihan at handang tanggapin siya.
Zuzu, sinasabi ni Lola ito sa iyo, hindi para palungkutin ka, kundi para sabihin, ang ating si Aijuo ay hindi ganyan noon. Lola, alam ko po. Lahat ng love letter na natanggap niya noon ay tinatago niya rito. Ngunit huwag kang mag-alala, ang batang ito noong mga panahong iyon ay nakatutok lang sa musika at matematika. Sa usapang pag-ibig, talagang wala siyang malay noon. Tingnan mo ang mga love letter na ito, ni isa ay hindi nabuksan. Dati, hindi naman siya ang tipo ng taong babaliwala sa nararamdaman ng ibang tao. Ngunit sa edad na 22, hindi na siya muling tatanggap ng kahit anong love letter. Si Azuo noon ay paboritong-paborito ang bandang ito. Sayang nga lang. Bukas babalik si Fu Sijuo mula sa trabaho at saktong kaarawan din niya. Dapat bigyan ko siya ng isang sorpresa. Madam, mayroon po bang napaka-importanting kaibigan na magdiriwang ng kaarawan? Oo naman, hindi mo ba alam? Bukas kasi ang... Oo nga po. Kung hindi niyo sinabi, makakalimutan ko na. Bukas kasi ang anibersaryo ng pagkawala ng kapatid ni Ginoong Fu. Sa mga nakalipas na taon sa araw na ito, hindi mo talaga makikita si Ginoong Fu. Siguro dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, kahit ang tila malamig na si Ginoong Fu, ay nahihirapan ding makalimot. Magandang araw po. Maaari po bang pabalot ng 27 puting rosas? Pero alam mo ba, kung kailan talaga ang birthday ni Fu Sijuo? Yan po ang hindi ko talaga alam. Wala nang nakakaalala sa kaarawan ni Fu Sijuo, kahit siya mismo ay nakalimutan na ito. Hindi ko inaasahan. Natutuong sasamahan mo akong manood ng concert. Ito ang ika-18 birthday mo. Kaya kailangan kitang samahan. Uy, kuya, hindi mo nababalak ituloy ang negosyo ng pamilya at magiging diplomat ka na lang? Naisip ko iyon noon. Pero ngayon, susunod na lang ako sa utos ni Ama. Kuya? Bakit nakatayo ka lang dyan? Anong ginagawa mo? Kuya, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Nitong mga nakaraang araw, naging masyado akong busy sa trabaho. Kaya naman hindi na ako nakapunta para bisitahin ka. Sana ay hindi ka nagagalit. Ano bang pinagsasabi mo? Hinding-hindi mangyayari iyon. Kuya, natatandaan mo pa ba? Noong kinuwento ko sa'yo dati, na sobrang nagustuhan ko ang babaeng iyon. Iyong noong high school pa tayo. Kasal na kami ngayon. Kailan ko lang din nalaman na noon pa palang panahong iyon ay gusto niya na ako. Ako? Sobrang saya ko talaga. Kuya, bukas ay 27 na ako.
Pag-uwi natin at magkita muli? Dapat mo na akong tawagin kuya-kuya. Hayaan mong ako ang maging kuya mo. Fu si Hua. Sa susunod na buhay, ako na lang ang mawawala para sa'yo. Juju. Azuo, matapos ang maayos na pagpapaalam kay kuya-kuya, salubungin mo na ang iyong kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. 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 Maligayang kaarawan Fu Sizhuo. Pwede mo na ihipan ang kandila at hiling. Anong kahilingan? Matutupad ba ang lahat ng ito? Siyempre naman. Sana ang Fu Sizhuo ay mananatili habang buhay sa piling ni Shen, Zuying, at pati na rin ngayong gabi. Ano? Noong una pa lang ay sinabihan na kita, pero hindi ka naniwala. Tingnan mo, Juju, halika. Upo ka muna, halika rito. bakit? Hindi ko naman papagalitan ng asawa mo. Hindi ba? Ano? Hindi tayo nakasisiguro dyan. Uy, ikaw na bata ka. Ano ba? Bakit ganyan ka? Ayusin mo ang pananalita mo. Huwag mong takutin si Zuzu. Kapag tinakot mo si Zuzu, lagot ka talaga sa akin. Sige na po, sige na. Zuzu, huwag kang mag-alala. Anong hinihintay mo? Zuzu. Kasal na kayo ni Azuo ng matagal na panahon, hindi ba? Kami ng mama niya ay lagi na lang nasa ibang bansa at hindi pa kami nakapagbigay ng kahit ano, tama ba? Tanggapin mo itong handog ko sa iyo. Hindi, isipin mong ito ay handog naming mag-asawa, isang regalo para sa pagkikita natin, dapat mo itong tanggapin. Salamat po, Dad. Azuo! Azuo! Ma'am. Huwag niyo akong pigilan. Ma'am. Gusto kong makita si Ajuo. Narinig ko talaga ang boses niya. Siya ba ang mama ni Fu Sizhuo? Azuo? Sa wakas ay nahanap na kita.
Azuo, sa loob ng maraming taon, saan ka ba nagpunta? Palagi kang namimiss ni Mama. Humarap ka rito. Hayaan mong makita ka ni Mama. Azuo. Ma? Namiss din po kita. Kaya humarap ka para makita ka ni Mama. Sandali. Hindi ikaw si Azuo, ginagaya mo si Ahwa. Ma, ako. Ang totoong Azuo at si Ahwa, ano ang ginawa mo sa kanila? Ah, Ako. ang dalawa kong anak na lalaki? Bakit pareho silang nawawala? Matagal ko na silang hinahanap. Napakapagal? Napakagal. Naku, misis, halika na. Bumalik na tayo sa kwarto. Mahahanap din natin sila. Tara na. Ang mga anak ko, nawawala sila. Juju, pwedeng dito ka muna para samahan si Lola? May kailangan lang akong asikasuhin sa itaas. Azuo, bakit tila pumayat ka na naman? Ito ba ay dahil sa pagtugtog mo sa banda, kaya hindi ka na kumakain ng maayos? Mama? Patawad po. Wala kang ginawang mali sa akin, Azuo. Nagkakamali si Azuo sa kanyang sarili. Dapat kumain ng maayos si Azuo, pumapayat ka na rin katulad ni Ahwa, at ang pananamit mo ay nagiging katulad na rin kay Ahwa. Ganon ba? Nasaan si Ahwa? Matagal na siyang hindi bumibisita sa akin, Ahwa. Nay. Nay, upo po kayo. Babalik din si Kuya-Kuya. Siguradong babalik si Kuya-Kuya para dalawin kayo? Siguradong sigurado. Kuya, bilisan mo naman. Malapit na tayong matalo. Ito ay. Bakit ka nagmamadali? Siguradong mananalo ka sa round na ito. Kuya, napakagaling mo talaga. Gusto ko ring maging tulad mo balang araw. Kuya, mukhang kahit gaano man ako magsikap, ay hindi ko kayang maging katulad mo. Zuzu, gusto mo bang pumunta para makita si Wanjun? Huwag kang matakot. Si Wanjun po, sa maraming pagkakataon, ay normal naman siya. Pero, ang kalagayan po ni Mama, mukhang hindi siya pwedeng makakita ng ibang tao. Hindi po ba mas lalong lalala ang sakit niya? Pero, paano naging ibang tao si Juju? Pamilya ka ni Zuzu. Sige po. Sige, pumunta ka na. Ate Wanjun, ako po si Shanzuying. Hindi tayo magkaibigan? At hindi rin ako ang iyong ate. Magbalae. Tayo. Naamoy mo talaga yon? Isa kang flower fairy. Sabi ng aming Azuo,
kapag lumaki na raw siya, papakasalan niya ang Flower Fairy. Hindi ka ba naniniwala? May ebidensya ako, hahanapin ko para ipakita sa iyo. Ito ang kwentong isinulat ko para kay Azuo. Noong unang panahon, sa isang kagubatan na puno ng mahika at kababalaghan, may nakatirang isang Flower Fairy. Ako si Fu Si Zuo at nangangako ako na kapag lumaki na ako, papakasalan ko ang Flower Fairy. Baliw. Pero anak, sa asawa ng anak ko, dapat kang mag-ingat palagi. May kasama kang masamang tao sa paligid mo? Yung nandoon sa sala kanina. May kasama kang isang kriminal. Kanina lang, iyong nasa sala. Kriminal siya? Siya mismo ang nag-alis kay Azuo. Hindi totoo yan. Paano mo nagagawang sabihin iyan sa kaniya? Anak mo po kaya siya? Nagpapanggap din siyang si Ahua, Flower Fairy, huwag na huwag kang magpapaloko sa kriminal na iyan. Fu Si Zuo, sa loob ng 9 na taon, naging ganiyan ba kahirap ang pinagdaanan mo? Ang totoong Azuo at Ahua, saan mo sila dinala? Nasaan ang kuya ko? Lola? Azuo, kakakaopera mo lang. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Nasaan ang kuya ko? Sabi nang nasaan ang kuya ko? Siya. Sa tindi ng pinsala sa katawan niya, wala na siya. Sa sobrang gulo ng kwarto, balak mo ba itong sirain? Kuya, balak ko kasing mag-mountain climbing para sa birthday ko, kaya nag-i-empake na ako. Hindi ba balak mong manood ng concert sa birthday mo? Hindi ako nakabili ng ticket. Kaya plano ko bukas ng madaling araw, aakyat ako sa tuktok ng bundok para panoorin ang sunrise. Ganoon ba? Kung ganoon, mukhang itong 2 tickets ng concert na hawak ko ay mawawalan lang ng silbi. At kailangan ko na lang ibigay sa... Sandali. May silbi pa iyan. Kailangan ko iyan. Akin na lang po, kuya. Ay naku, binabago ko na ang plano ko. Bukas ay manonood na ako ng concert. 2 ticket ito. Sama tayong 2. Tamang-tama? Ang tagal na rin nating magkapatid na hindi nakakalabas ng magkasama. Ikaw talaga. Wala ka na ba talagang girlfriend? Ang totoo niyan, wala pa kasi akong nagugustuhan. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang sarili ko, di ba? At isa pa, hindi ba mas gusto kong makasama ang kuya ko? Fu Saizuo, hindi ko ba sinabi sa iyo noon pa na huwag nang makialam sa mga walang kwentang bagay na iyon, pero hindi ka nakikinig. Kapag magaling na ang mga sugat mo, ililipat kita sa Business Management Department. Wala na si Ahua, kailangan mong itaguyod ang pamilya Fu. Naiintindihan mo ba? Uy, kuya, ikaw ito? Wala ka bang balak manahin ang negosyo ng pamilya at maging diplomat na lang? Naisip ko iyon noon. Pero ngayon, makikinig na lang ako sa tatay natin. Pupunta ako sa ibang bansa para kumuha ng International and Political Studies. Ikaw, Fu Sizhuo, dahil sa iyo kaya nawala si kuya-kuya at nawala sa sariling bait ang mama mo, hindi pa ba sapat iyon? Sino pa ang gusto mong pagbayarin ngayon? Napakalaki ng negosyo nating pamilya Fu, itinaguyod ito ni kuya-kuya ng maraming taon. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang dalahin ang responsibilidad na ito. Lilipat ako sa International and Political Studies.
Patawad? Pa? Binigo na naman kita. Patawad po. Fu si Juo. Pakiramdam ko, nung panahong pinakamalubha ang kamalasan ko, tsaka kita nakilala. Ikaw ang nagdala ng swerte at sorpresa sa buhay ko. Kaya naman, hindi ka naman talaga isang masamang tao. Fu si Juo, nagawa mo na ang lahat ng mahusay at ang lahat ng ito ay hindi mo kasalanan. Fu si Juo, napakabuti mo talagang tao, kaya kahit kailanman, sana ay parati mong paniwalaan yon. Tayong mga tao, sa buhay na ito, kailangan nating laging magpatuloy. Paminsan-minsan ay kailangan nating lumingon sa nakaraan, pero dapat sulyapan lang ang masasayang sandali at sapat na yon. Isa pa, sa lagay natin ngayon, napakasaya na natin, hindi ba? Sigurado akong gusto rin ni Kuya na maging masaya ka araw-araw. Juju, mayroon akong isang bagay na nakalimutang sabihin sa'yo. Pero huwag kang magagalit sa akin, pwede ba? Hindi ako magagalit sa iyo. Noong araw kasi na umalis ka, mula sa loob ng album ay may nahulog na liham. Pinasa mo? Noon kasi ay, Ikaw, pinasa mo ba talaga? Boss, dito na po kayo titira sa shop. Hindi na po ba talaga kayo uuwi? Hindi na. sa Shen Zuying ng Grade 11 Class C. Kamusta? Isa itong sulat na nahuli ng 11 taon. Sa tingin ko, marahil ang ating mga nararamdaman ay nagkaroon ng agwat sa panahon. Kaya gusto kong bumalik ulit dito, bumalik sa lugar kung saan ka laging naroon, upang samahan ka sa iyong nilalakaran. Sabay nating ituloy ito para magkaroon ako ng karapatan na sabihin ang mga salitang iyon sa iyo. Shen Zuying. Mahal kita.